Libra, welcome dito sa month-end reading mo, March 22 hanggang 31. Yan. Maraming salamat sa mga laging nanonood dito sa ating YouTube channel and Facebook page. Sobrang na-appreciate ko po yung support ninyo, yung mga magagandang comments. Yan. So, shout out sa mga YouTube channel members natin, Juliet, Marnelli, and Randy. Pati na rin doon sa nag-avail ng subscription sa ating Facebook page at sa mga suki natin na laging bumabalik-balik para mag-avail ng mga personal reading services natin. Meron tayo ongoing promo, no? Yun yung video call reading natin. Naka 50 off siya. Kung gusto nyong mag-avail, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. At kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Tingnan na natin, Libra. Ano ba yung mga mensahe para sa iyo? Have faith in your dreams. Ang dami nakakuha neto. So, ibig sabihin, nagmamanifest etong mga ninyo, goals, dreams ninyo. Wag i-give up itong mga dreams mo, Libra. Walang imposible. Basta tayo ay nagpupursige at meron tayong faith, no? Maaring kung nakikita ni God na deserving tayo, ibibigay sa atin itong ating mga dreams. As long as meron kang ginagawa each day para ma-reach mo yung dreams mo. No? So, pwedeng iba nagmamanifest na, nakakakita na kayo ng signs na, uy, may progress na papunta doon sa pinapangarap ko, no? Nakikita mo na nagkaka-progress na. Ano yung mga dapat mong i-release, Libra? Meron kang card dito, what do you need to release? No? So, ito yung mga bagay na hindi na dapat natin kinikip sa sarili natin. No? Pwedeng ito yung nagkukos ng mga blockages, ng burdens, no? Para ma-achieve natin yung magagandang blessings. No? Halimbawa, nakikip ka ng galit. Nakikip ka ng galit sa puso mo. Nakikip ka ng hatred. Sabihin na natin na inergabyado ka, ganun pa rin eh. Diba? Kung anong sinesend out natin, yun yung nare-receive natin. Alam ko mahirap magpatawad, no? Who am I to preach na madaling magpatawad? Wala namang bagay na madali. Pero kasi pagka nakikip tayo ng mga negative, the more lang na hindi tayo, the more na hindi naghihilom yung sugat mo. Okay? So, i-release na yung mga toxic na bagay na yan na meron sa iyo para mapalitan ng mga blessings. You're very close to achieving your goal, Libra. O, di ba? Have faith in your dreams, no? May mga nagmamanifest na dito, di ba? Ano ba sabi ko kanina? So, unti-unti mo nang lumilitaw yung mga pruweba or yung mga signs na OTW ka na doon sa dreams mo. Nakakakita ka na ng ng progress, no? Sabihin natin, may mga senyales at progress na nagmamanifest na dito sa iyong present. Yan. So, just keep doing what you're doing, no? To achieve your dreams kasi yan, you are very close na ma-achieve mo na yung goal mo. The Star in reversed. Kasi pwede ba sa inyo nawawalan ng hope? Ayan, meron kang Star in reversed.
na napanghihinaan ng loob, na di-discourage, wag, no? Ito yung energy mo star card in reverse, no? So, pwedeng yung iba sa inyo, nawawalan kayo ng faith doon sa dreams ninyo, wag. O nawawalan kayo ng faith, or nawawalan kayo ng faith sa relationship. Pwedeng iba ganyan, or pwedeng nawawalan kayo ng faith na magbabago pa yung buhay ninyo. Wag mga ganun. Wag ganun para hindi mo ma-attract yun. At saka meron kasi ditong having faith in your dreams, at saka you're very close to achieving your goal. Kaya kapag nangingibabaw yung mga ganito, instead na lumalapit ka doon sa dreams mo, sa goal mo, baka ma-bad vibes pa nung mga thinking mo. No? So, yan, laging think positive at laging wag mawawalan ng pag-asa. So, by the way, meron ka ditong Aquarius energy. Strong energy ng Aquarius, air sign, meron kang King of Swords. Meron ding fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kailangan maging objective ka, positibo, at huwag kang magpapatalo sa mga negative emotions mo. Yun yung sinasabi ni Star Card at saka ni King of Swords. And pwedeng may mga bagay dito na kailangan mong pag-isipan ng mabuti, Libra. No, pwedeng may mga importanteng desisyon na kailangan bitiwan. Okay? Siguro talaga dapat mag-move on ka na, no? So, 5 of Cups mo. Mag-move on ka na doon sa iyong pagiging broken-hearted doon sa mga bagay na nawala na. Kasi hindi na naman nababalik yan Pero, meron ka kasing 2 cups sa likuran mo dito. So, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat, hindi pa yun yung katapusan ng buhay mo, may mga chances pa na naghihintay sa iyo. Ayan, sa likod mo may 2 cups. Ibig sabihin, makakabangon ka pa, makakabawi ka pa, may another opportunity pa rin. No? So, sabi ko nga, palaging positibo dapat. At i-release mo na yung past, i-release mo na yung mga dapat mong pakawalan na yan ng mga nega feelings or burdens, no? Walang mangyayari kapag nagdedwell ka sa past, Libra. Okay? You have to move forward. Yan yung nagpe-prevent sa iyo to move forward So, siguro may mga bagay na dapat kang ma-accept, ma-realize dito sa 5 of Cups. Ano man yung nangyari in the past. Ano mang loss, ano man yung nawala sa iyo. Tao man yan, opportunity, no? Or mga possessions, material possessions. Yung mga material possessions, Libra, nababawi natin. Yung pera, nababawi natin. Siguro ang mga hindi lang natin mababawi is yung time na nawala, yung mga makahalagang tao na nawala sa buhay natin, no? Pero naniniwala ako, everything happens for a reason. Yung mga ganyan, masakit man yan, dumarating, may time to grieve. Dahil sa pain, time to accept, time for healing, and time for moving on. No? So, may mga ganyan. Ang importante dito, yung positibo yung pananaw mo. Kasi lalo kang nadadrag sa negativity kapag negative yung iniisip mo, negative yung mga emotions na tinatanim mo sa puso mo. Okay? So, it's time to move on. Maliwanag yan. Sinasabi ni Knight of Wands in reverse, 5 of Cups. Do not let these negative emotions conquer you, sabi ni King of Cups. Minsan, kailangan din nating maging practical, sabi ni King of Swords. Kailangan nating gamitin yung ating pagiging logical. Hindi yung puro emotions lang, no? So, dapat balanse. Okay? So, possible na meron kang matatanggap dito with the 6 of Pentacles. Ano man itong marireceive mo, may magbabayad man ng utang sa'yo, may magbibigay sa'yo ng pera, regalo, or anything,
no, na marireceive mo. Okay? Alam mo, nakikita ko din dito isa sa Six of Pence mo. Kung ano yung tinanim mo, Libra, yun yung babalik sa'yo, aanihin mo. Kaya kung ako sa'yo, magtanim ka na ng positivity, wag itong mga negative. Let go mo na yan. Yan, inuutusan ka na mag-let go. Okay? Okay, may mga bagay dito not meant talaga kasi meron kang 10 of Pence in reverse. So, ang nafe-feel ko dito, may mga bagay talaga na hindi siya nakatakda na maging forever para sa'yo. Relationship man yan, career, no, or mga bagay, mga tao sa buhay mo. Meron talaga ditong sinasabi sa Ten of Pence, hindi siya hindi siya nakatakda na maging forever, magstay sa'yo forever. No? So, ayan. Isang palatandaan yan to move on, to accept. And 5 of Wands means, pwedeng conflict or competition. So, whether may mga kakumpetensya ka dito sa ginagawa mo, negosyo mo, career, or relationship, saan mo na may mga kumukontra. O yan, kung hindi man ito sa love life, may mga tao dito na binabara ka, kinukontra ka nila, binibwisit, no? Parang may mga ganong energy. Huwag mo pansinin yung mga toxic na, toxic na tao. At huwag kang magpapa-apekto dyan. Basta ikaw focus ka doon sa goal mo. Yun ang pinaka-importante. Mga distractions lang tong mga tao na to, mga pampasira ng mood, no? Huwag mo na lang pansinin kasi maiimbierna ka lang, wala rin naman magandang sa yan. Nadidistract ka pa nila imbis na nagpo-focus ka dun sa dapat mong gawin. No, pampasaaksaya lang ng oras yan. Kumbaga hindi worth pag-aksaya ng ng energies mo, ng oras mo yan. Mag-focus ka na lang sa mga mas importante. Okay, so parang yung iba sa inyo, parang struggle dito sa love life ninyo is finding kung sino ba talaga tong person na magi-stay sa buhay mo. Siguro in the past, pwedeng hindi rin naging successful yung mga naging connections mo. Parang palaging may problema about compatibility, no? Parang para sa iyo, ang energy mo dito, nafe-feel mo, bakit ganun? Parang hirap na hirap kang makatagpo ng person na magi-stay sa buhay mo. May hirap na hirap kang makatagpo ng person na deserve mo. No? Parang para sa iyo, struggle na magkaroon ng person na na compatible talaga sa iyo. So yan, siguro nga may divine timing. Pwedeng yung mga dumarating sa buhay mo, hindi pa talaga sila yung forever, yung nararapat sa'yo. Pwedeng hindi mo pa namimit. Pwedeng paparating pa lang. Who knows? Walang nakakaalam. Si God lang ang nakakaalam kung anong mga plano niya para sa atin. So, pagka ganyan, isusurrender mo yan sa divine. Hindi mo kailangan ma-depress, hindi mo kailangan madesperado, gumawa ng mga kung ano-ano, ipinagdarasal, at mag-ano ka lang, stay positive. No? Kasi yung mga taong nakikilala nating mali, may mga lessons na tinuturo yan. May purpose bakit natin kailangan maranasan yan. No? Pwedeng piniprepare niya tayo, pinapalakas tayo. No? Pwedeng yan yung mga lessons na dapat nating matutunan bago natin ma-meet yung ating soulmate. Ayan, may binabanggit na. So pwedeng hindi mo pa talaga nakakatagpo na mi-meet yung soulmate mo. Pero 'di ba? Always think positive. No? Lahat posible. Yun dapat lagi yung mindset natin. So pagdating sa closing messages mo, Libra, naniniwala ako darating sa taktang oras yung tamang person. Yun. Siyempre, makakatulong yung prayers. No? Kung pinagdarasal mo, hinihingi mo yan kay God. Protect your dreams. So, may mga bagay dito dapat, Libra, di mo muna sinasabi sa iba.
Ayan, o. Keep mo muna sa sarili mo. Lalo na itong mga ghost dreams mo. Hindi ko alam kung bakit sinasabi sa'yo yan. Basta may mga bagay dito na dapat protektahan mo muna. Keep mo muna sa sarili mo until you are ready to release. Or until you are ready na sabihin itong mga to. I-reveal. No? So, i-keep mo muna. I-guard mo muna yan. I-guard mo muna, protektahan mo muna. Wag mo muna siyang i-broadcast or i-announce, no? Magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward. So, take a leap of faith, Libra. Yun yung mensahe sa'yo sa Magical Gateway. Mayroong mga magic or surprises, magnificent na mga bagay na naghihintay sa iyo dun sa likod ng door na yan na pinapakita. It's for you to discover, no? So kung hindi ka magte-take ng chance, kung hindi mo i-explore yan, hindi mo malalaman. So ikaw dapat take courage and trust to venture into the unknown. I-try mo lang, mag-take a leap of faith ka, malay mo, may maganda naghihintay sa'yo dun. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo titignan, di ba? So, ayan na yun. Kung papaano mo, kailangan mo lakasan yung loob mo. Kailangan mong maging, paano ba? Hindi maging curious maging optimistic yan. Kailangan mo maging optimistic and maging malakas yung loob dito. Kung para malaman mo, kumbaga, what's waiting for you doon sa other side, doon sa pinto na yan. Kailangan mo i-explore. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic. Optimistic na naman, lumitaw na naman yung word. Diba yung hope? Yun yung hope or faith, yung parang kahit hindi mo siya nakikita, naniniwala ka, nagtatrust ka na mangyayari yun, na ipagkakaloob sa'yo yun. Ganun yun. No? So, kailangan wag mawawalan ng pag-asa, wag mawawalan ng faith. Importante yun. Marami na akong nakitang ganyan. Merong mga tao, dumaan sila sa matinding nakakatakot na pangyayari ng buhay nila. Sabihin natin, pwedeng iba nagkaroon ng cancer, stage 4, stage ganyan. Alam mo yun, pero sasabihin, may taning na yung buhay mo, pero nabuhay pa rin sila. Bakit? Kasi hindi sila sumuko. No? Nakakatakot para sa kanila, pero nag-try sila. Nilakasan nila yung loob nila. Kasi yun lang yung bubuhay sa'yo yung faith mo. Yung will to survive, yun lang ang bubuhay sa'yo. Lalo na kung yung mga taos, yung mga mahal mo sa buhay, naiisip mo sila. Kailangan mong maging malakas. Or, yung kahit sa sarili mo. Diba? Yung iba, nakikita mo, malakas pa yung katawan, pero pag bumigay yung kalooban nila, bumibigay din yung katawan nila So, parang malakas yung power nung iniisip natin. Kaya kung tayo magiging negative tayo lagi, magiging depressed, down na down, baka nga madrag ka nun, ng mga ganong energy, Libra. Okay? Take care and God bless, Libra.